sa kabila ng hirap na puyat, pagod, mga isipin, mga responsibilidad na daladala sa araw-araw, ay nakakaramdam pa rin ako ng ginhawa, mga kapatid. Nawawala yung kino, nawawala yung mga alalahanin. Ngayon ko po nalalaman, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Hesus na isinulat ni Apostol Pablo. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daig na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo. Sa ganitong malayong lugar na wala akong kamag-anak at wala agad madadaingan, mga kapatid, yung halaga ng kapayapaan ng kalooban. Napakahalaga noon. Kaya pala ang Biblia ay napakasagana ng mga salitang kapayapaan. Sabi ni Kristo, sa sanlibutan meron kayong kapighatian. Sinasalita ko ang mga bagay na ito sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Napakahalaga pala ng kapayapaan, mga kapatid. Yung kapayapaang nanggagaling sa pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga. Kapayapaan ng kalooban at ng kaisipan na pagkatapos kang makapanalangin sa Diyos, ang iniisip mo yung pangako niya na ipakilala mo ang iyong kabalisahan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip na kay Kristo. Kaya dito sa ganitong mga sitwasyon, nakita ko, mga kapatid, ang halaga ng kapayapaan. At yan po ang aral na isa sa ipinagpapasalamat natin. Maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Ang isang ipinagpapasalamat natin, mga kapatid, ang kapayapaang na kay Kristong nasumpungan natin sa paglilingkod sa Diyos, sa Iglesia. Salamat sa Diyos. Sa kapayapaan ng kalooban, ng kaisipan, sa gitna ng maraming panliligalig ng kaaway, at sa maraming problema sa araw-araw, mga isipin, mga bayarin, mga iba't iba, nakakaraos tayo sa awa ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat ng maraming marami sa Diyos ng langit na may gawa ng ating mga buhay at ng lahat ng kabutihan sa buhay na ito. Umaasa ako, mga kapatid, na kaisa ko kayong lahat na nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihang loob sa atin. Marami siyang kabutihang ginagawa sa araw-araw. Saksi tayo kung lahat na mga magkakapatid. Kabutihan ng Diyos. Kabutihan para sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. At kasi yung kapayapaan na yun ang lagi kong naiisip kasi, mga kapatid, naririnig ko, merong nagbabanta kay kapatid na Daniel, may nagbabanta sa ating mga manggagawa. Kapatid na Dani, pinagbabantaan ng ating mga kaaway, itutumba raw siyang mga kamanggagawa natin, etc. Ako'y malayo, alalahanin ko po yun, mga kapatid. Araw-araw, tinatawagan ko. Sinasabi ko kay kapatid na Bobby, ayos ba ako ang security ng kapatid na Daniel? Ayos ba yung mga security ng mga manggagawa? Ayos ba ang security sa pasalamat?
Pagkatapos nilang sabihin sa akin, meron naman pong naka-assign. Pero hindi yun sapat, mga kapatid. Hindi yun ang aking nararamdamang kapayapaan. Pagkatapos na masabi ko ng lahat ng pwedeng gawin, ay titingala ako sa langit at sasabihin ko sa Diyos, bahala ka na po, Ama. Total, hindi naman tayo mamamatay, mga kapatid, kung hindi kalooban ng Ama. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung mga maya na ibinebenta lang ng 2 sa isang beles, hindi mahuhulog sa lupa, kundi kalooban ng Ama sa langit. Sabi ng Panginoong Hesus, lalo kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Pati ang buhok ng inyong ulo ay bilang, sabi ng ating Panginoong Hesus. Ang tiwala ko, doon na rin ako nagkakaroon ng kapayapaan. Bahala ka na po kay kapatid na Daniel, bahala ka na sa aking mga pamangkin, sa aking mga anak, sa aking mga apo. Bahala ka na sa iyong gawain. Sa mga kapatid, sa iba't ibang mga dako. Lahat ay kasama sa aking mga pananalangin sa Diyos araw-araw. Kaya, yun ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pagka mayroong naninira, pagka mayroong nangungumbinsi sa mga kapatid at gustong madala sa kasamaan, gusto nila na madala nila sa kanilang grupo, mananalangin na rin ako sa Diyos, Panginoon, sana yung mga talagang kapatid, huwag kang pumayag na madaya nitong mga mandarayang ito. Huwag sanang masiraan ng loob ang mga kapatid na sa Diyos, makapagpatuloy sana. Pagkatapos kong manalangin, ayun, saka ako nakakaramdam ng kapayapaan. Kasi hindi ko na kaya, mga kapatid, isipin. Hindi ko na po kaya. Pag binuksan ko yung internet, napakaraming paninira. Ako yata sa internet ang pinakamaraming paninira. Miski sa Facebook, napakaraming pangalang Eliseo Soriano. Ako rin yun. Ako rin. Naglalagay sila ng mga bogus account para ako siraan. Sabi ko, anong gagawin ko? Ito ba makakaya ko pa ba itong sagutin na lahat? Hindi ko na kaya, mga kapatid. Napakarami. Ewan ko kung sino nagbabantay niyan. Gagawa kayo dyan. Tayong magagawa, anong gagawin mo? Talagang sinisiraan nila ako ng matindi sa lahat ng paraan sa internet. Sa buong mundo nakakarating ang paninira na yan. Ganun pa man. Pagkatapos na manalangin, naisip ko ang Panginoong Hesus, nung sinisiraan, nung siya'y alipustain, hindi siya gumanti ng pag-alipusta. Nung siya'y magtiis, magbata, hindi siya nagbala, kundi kanyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Ayun. Hindi nga nagsalita ang Panginoon Kristo para ipagtanggol yung kanyang sarili. Bahala na ang Diyos. Yun ang kanyang ginawa. Kaya, siguro, hindi na natin kayang alisin lahat ng paninira na yan. Bahala na ang Panginoon Diyos. Yung mga tao ng Diyos siguro hindi naman maaapektuhan ng mga paninira. Ng Diyos ang kanilang tiwala, yung mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. Mga kapatid, sumaatin nawa ang awa ng Panginoon, ang patnubay ng Diyos sa ating pagdiriwang ng pagpapasalamat na ito.